Ang kwentong ating tampok ngayon ay hango sa totoong kwento. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang dalagang ang pangalan ni Sarah. Mula sa pagkabata, namulat ang mata ni Sarah sa buhay bundok. Dito siya lumaki at nagkaisip. Masagana ang buhay nila. Nakakakain sila ng 3 beses sa isang araw. Subalit, pinagbabawalan siyang gumala sa ilalim ng bundok nang siya lamang. Hindi niya mawari kung bakit ganoon na lamang ang pagbabawal sa kanya ng kanyang ama't ina. Kahit mawala lamang siya sa kanilang paningin ng 1 segundo ay pinaghahanap na siya kaagad. Magandang dalaga si Sarah, kaya siguro ganoon na lamang ang pag-iingat ng kanyang mga magulang sa kanya. Siya lamang ang nag-iisang anak. Hindi rin siya nakapag-aral dahil hindi siya pinapababa ng bundok. Maaga siyang nagigising para samahan ang kanyang ina sa kanilang sakahan. Maraming gulay ang itinanim doon. At sa gilid nito ay ang kanilang palayan. May talon malapit sa kanilang sakahan kaya hindi nalalanta ang mga gulay nila. Hindi na sila nahihirapan pang kumuha ng tubig sa malayo. Sariwa ang hangin sa kanilang lugar dahil walang usok na sasakyan at mababahong kanal. Hindi tulad sa syudad. Kung sa syudad ay makikita ang matatayog na gusali, sa bukid naman ay ang mga matatayog na puno na may lunti ang dahon. Kapag tinatanaw mo mga ito mula sa malayo, wari bang nagkukumpulan sila upang protektahan ang lupa na kanilang pagmamay-ari. Kung maganda ang bukid sa umaga, kabaligtaran naman ito sa gabi. Sa gabi ang paligid ay wari bang may buhay. May nagpapakita ring lalaking itim ang kulay at ang mga maliliit na nilalang na wangis sanggol. Ngunit kapag gusto nilang kumain, nagiging agresibo ang kanilang anyo. May malalaki silang pangil, namumula mga mata at bumibilis ang kilos nila na hindi kayang gawin ng isang karaniwang sanggol. Naririnig niya mga ito gabi-gabi. Wari bang tinatawag siya ngunit sinasawalang bahala na lamang niya ito dahil alam niya magagalit ang kanyang mga magulang kung pupuntahan niya ito. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang kanyang mga magulang, sinubukan niyang pumuslit at muntahan ang mga tumatawag sa kanya. Ngunit nakita siya ng kanyang ama kaya hindi na niya itinuloy. "Sarah, anong gagawin mo?" Tanong ng kanyang ama habang nililinis ang mga mata gamit ang daliri. Wala po. Kukuha lang po ako ng tubig." Ngumiti siya sa ama at bumalik na sa kanyang silid. Habang nakahiga si Sarah, bumabagabag pa rin sa kanya ang mga boses na kanyang naririnig. Iniisip niya kung anong makikita niya sa labas kung pupunta siya roon. Tinatanong niya ang sarili kung kaibigan ba ang mga tumatawag sa kanya o mga masasamang nilalang. Ngunit wala siyang pakialam. Ang gusto niya lamang ay makita ang nasa labas. Umaga na naman. Oras na para bumangon si Sarah at tumulong sa kanyang ina sa pag-aalaga ng mga gulay. Habang hindi pa sumisikat ang araw, nagtungo na sila sa kanilang sakahan upang matapos agad. "Bilisan mo na dyan, Sarah, para matulungan mo ako sa pagtali ng mga gulay." Mahinang sigaw ng kanyang ina. "Opo, Nay," sagot ni Sarah. Ibebenta kasi ng kanyang ina mga gulay sa merkado sa baba ng bundok at ang kikitain ay gagamitin nila para sa gamit sa kanilang bahay. Habang tinatali nila ang mga gulay, naisip ni Sarah na tanungin ng kanyang ina kung pwede siyang sumama. "Nay, pwede po ba akong sumama? Bata pa po kasi ako noong huli ninyong sama sa akin." Tanong niya. Natigil ang kanyang ina sa pag-aayos ng mga gulay. "Anak, alam mong delikado para sa iyo ang pumunta sa lugar na iyon, di ba?" Nalungkot si Sarah dahil alam niyang hindi siya isasama. Malungkot niyang tinapos ang pag-aayos ng mga gulay hanggang sa dumating ang kanyang ama mula sa bukid. "Anong nangyayari dyan sa anak natin? Bakit malungkot?" Tanong ng ama sa asawa. "Dahil siguro ayaw kong isama sa merkado. Alam mong delikado para sa kanya iyon, di ba?" Lumapit ang ama sa anak at hinagod ang likod nito. "Bakit ka malungkot, anak?" Tanong nito habang nakatingin sa dalaga. "Gusto ko po sanang sumama kay inay sa merkado." Sagot ng dalaga. "Alam mong delikado, di ba?" Sabi ng kanyang ama habang hinahagod pa rin ang likod ng dalaga. "Sige na po, tay. Payagan niyo na po ako. Matagal na rin po kasi noong huli akong nakakita ng ibang tao." Sabi ng dalaga habang ang mga mata niya ay waring naging tuta.
Sige, pero huwag kang humiwalay sa nanay mo, maliwanag ba? Lumiwanag ang mukha ng dalaga. Parang iyon na ang pinakamasayang araw niya sa kanyang buhay. Niyakap niya ang kanyang ama ng mahigpit at binigyan ng halik sa pisngi. Malaki ang ngiti ni Sarah habang tinutulungan niya ang kanyang ina sa pag-iimpake ng mga gulay. Abot langit ang saya niya habang binabagtas nila ang daan patungo sa merkado. Pagdating nila sa merkado, hindi mapakali si Sarah sa mga nakikita niya. Gusto niyang pumunta kung saan-saan, ngunit hindi niya magawa dahil sa sinabi ng kanyang ama. May nakita siyang karne ng baboy na binibenta kaya lumapit siya rito. Walang alam si Sarah kung ano ang karne dahil gulay lamang ang kanyang kinakain. Ngunit noong makita niya ito, parang tinutokso siya nitong kagatin nito. Nakakain po ba to? Tanong ng dalaga sa ali. Siyempre iha, karne yan eh. Sabay tawa ng matandang ali. Masarap po. Tanong ulit ng dalaga. Kumuha si Sarah ng isang buong karne at kinain nito. Kakaiba ang kanyang naramdaman sa pagkagat nito. Wari bang iyon ang pinakamasarap na pagkain na kanyang natikman sa buong buhay niya? Iha, anong ginawa mo? Bakit mo kinain iyan? Sabi ng ali na may kunot ang noo. Lumapit ang kanyang ina at kinalikad siya palayo roon. Ano bang ginagawa mo, Sarah? Galit na sabi ng kanyang ina. Akala ko po kasi nakakain iyon. Mabango po kasi. Sagot ni Sarah sa kanyang ina. Nanlaki ang mata ng ina ni Sarah dahil alam niyang nag-uumpisa na ang pagbabago ni Sarah at unti-unti nang lumalabas ang tunay na pagkatao nito. Sinubukan nilang mag-asawa na baguhin ang pagkatao ni Sarah. Ngunit mukhang nasayang lang ang kanilang ginawa. Si Sarah hindi tunay na anak ng mag-asawa. Siya ay anak ng isang taong napuputol ang katawan tuwing hating gabi. At sila ay tinatawag na Horkuba, isang uri ng aswang o mas kilala sa tawag na manananggal. Inay, may nakita po akong bata kanina. Hindi ko po alam kung bakit ako naglalaway. Sabi ni Sarah sa kanyang ina. Hindi alam ni Sarah kung bakit nangyayari sa kanya iyon. Para sa kanya ang batang iyon ay pagkain. Nakatayo ang kanyang mga magulang habang may iniisip. Iniisip nila kung paano may iwasan ang mga nangyayari sa dalaga. Itinuring nilang anak si Sarah. Alam nila sa pagsapit ng 18 taong gulang ng dalaga ay lalabas ang tunay nitong anyo. At ang araw na iyon ay ngayon. Sumapit ang kalagitnaan ng gabi. Naririnig na naman ni Sarah ang mga tinig na tinatawag siya. Ngunit tulad ng dati, sinasawalang bahala niya lamang ito. Nang ipikit ni Sarah ang kanyang mga mata para matulog, biglang sumakit ang kanyang tiyan, nagsusuka siya sa hindi malamang dahilan. Narinig ng mga magulang ni Sarah ang pagsusuka mula sa silid niya kaya pinuntahan nila ito. Ngunit wala silang nakitang Sarah. Ang nakita lamang nila ay ang bukas na bintana. Nakita ni Sarah kung paano natabunan ng balahibo ang kanyang balat. Natakot siyang makita ng kanyang mga magulang ang nangyari sa kanya, kaya mas minabuti niyang tumakas sa pamamagitan ng pagtalon sa bintana. Nagtaka siya nang hindi nasaktan ang kanyang katawan sa taas ng kanyang binagsakan. Pagkatapos ng pagsusuka, sunod naman ang pagsakit ng kanyang bewang likod at ng kanyang balikat na parang may lalabas na kung ano. Aray! Sigaw ni Sarah sa sakit. Sa gubat kung saan siya nakatago, nasaksihan ni Sarah kung paano lumabas ang malaking paniking pakpak sa kanyang likuran at ang paghiwalay ng kanyang bewang sa kanyang katawan. Humaba ang kanyang mga kuko, namula ang kanyang mga mata at ang kanyang mga pangil ay nagsilabasan. Anong nangyayari sa akin? Hindi ito maaari! Sigaw nito na may halong pag-iyak. Hindi niya namalaya na may nanonood sa kanya. Isang matangkad na lalaki na itim ang kulay at may dalang sigarilyo. At 3 batang nasa edad 1 taon na may mapupulang mga mata at mga pangil na singtalas ng punyal. Kakaiba ang mga itsura nito. Nais matakot ni Sarah. Ngunit nagtanong siya sa kanyang sarili kung sino ba ngayon ang mas nakakatakot. Sa wakas naman at lumabas na ang tunay mong anyo. Sabi ng isa sa 3 bata kay Sarah.
Huwag kang mag-alala dahil kakampi mo kami. Saad ng malaking tao. Mula pagkabata binabantayan na pala siya ng mga ito. Kahit hindi ito nagpapakita sa kanya. Palagi rin siyang tinatawag ng mga ito upang tulungan siyang ilabas ang tunay niyang anyo. Ngayon, naglalaway si Sarah dahil sa gutom. Hindi niya alam kung bakit ang pumapasok sa kanyang isip ay tao imbis na pagkain. Nawalan ng kontrol ang dalaga sa sarili at lumipad gamit ang kanyang pakpak. Naghahanap ng bibiktimahin. Habang lumilipad siya, narinig niya ang pag-iyak ng isang sanggol. Nagtungo siya roon na may determinasyong kainin ito. Pagdating niya sa lugar na iyon, binuksan ni Sarah ang bubong gamit ang kanyang matatalas na kuko. Nilabas niya ang kanyang dila at kinuha ang bata gamit ang kanyang mahahabang dila. Kinagat niya ang liig ng bata para sipsipin ang dugo. Wala siyang pakialam sa paligid. Ang nasa isip niya ay kumain para maibsan ang kanyang gutom. Kinaumagahan, natagpuan ang katawan ni Sarah sa isang masukal na gubat. May mansya ng dugo ang kanyang damit. Kasama ang 3 tiyanak at isang kapre. Natatakot siyang umuwi dahil sa takot na itakwil siya. Kaya minabuti niyang sa gubat na muna siya kasama ang 3 tiyanak at isang kapre. Alam ninyo ang pagkatao ko? Tanong ni Sarah sa mga nilalang na ngayon ay nag-anyong tao na. Tumango ang mga ito at may tinignan sa hindi kalayuan. Doon nakita niya ang kababaihang naglalakad patungo sa kanilang pwesto. Kalahi ko ba sila? Tanong ni Sarah sa sarili. Ikaw na ba ang anak ni Athena? Tanong ng isang babae kay Sarah nang makarating. Tumayo si Sarah nang bigla siyang yakapin nito. Iba ang naramdaman ng dalaga sa yakap na iyon. Parang matagal na silang magkakilala. Nag-usap sila ng babae at doon na hindi siya makapaniwala nang malaman niyang hindi pala totoong magulang ang kanyang kinalakihan. At ang humubog ng kanyang mundo ay matagal nang namaalam, ang kanyang totoong ina. Inanyayahan siya ng mga ito na bumalik na sa kanilang totoong lugar. Ngunit gusto niyang magpaalam sa mga taong nagpalaki sa kanya bago siya lumisan sa lugar na kanyang kinalakihan. Ngunit nung bumalik na siya roon, gumuho ang kanyang mundo na makita ang kanyang ama't ina na nakahandusay sa lupa. Puno ng dugo ang katawan at wala ng hininga. Nanlambot ang kanyang mga tuhod at bumaha ang kanyang luha. May mga taong sumunog sa kanilang bahay. Ang mga taong ito ay may dalang mga armas. Napuno ng galit si Sarah sa ginawa ng mga ito. Nang dumilim ang paligid, lumabas ang tunay niyang anyo. Kasunod nito ay ang pagkagat niya sa liig ng isang lalaki. May galit ang bawat galaw niya na may kasamang sigaw. Ang mga tao sa paligid niya ay nagsisigawan sa sakit. Nang tumingin siya, nakita niya kung paano hinihiwa ng mga babaeng kalahi niya mga tiyan ng mga ito at kinakain ng mga lamang loob. Maraming tao nakapaligid. Nagtatago sila. Hinihintay na lumabas pa ang iba pang kasama. Napuno ng galit ang puso ni Sarah. Lahat ng kanyang nakikita ay wala niyang kaano-anong ginigilitan ng liig. Gamit ang kanyang matatalas na kuko. Ang mga lamang loob ng mga tao ay nagkalat sa paligid. Ang mga walang buhay na katawan ay naging simbolo ng tagumpay ng kanyang kampo. Mula noon hindi na bumalik si Sarah sa bundok na iyon. Doon na siya namuhay kasama ang kanyang mga kalahi. At ang bumubuhay sa kanila ay ang buhay ng mga tao. Lumipas man ang panahon, ay tinatanaw pa ring malaking utang na loob ni Sarah ang pagpapalaki sa kanya ng mga kinilala niyang magulang. At doon na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, ay huwag niyo na pong kalimutan na mag-subscribe. At huwag niyo na rin pong kalimutan pindutin ang notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating video.